So good day everyone. Today we're going to tackle about HTML or Hypertext Markup Language and CSS or Cascading Style Sheets. So in this lesson, malalaman natin kung ano nga ba ang papel ng CSS at HTML sa mga karaniwang website na nakikita natin sa internet. So let's start with the introduction of HTML and CSS. So sabi dito, HTML is the backbone of a web page. It is a markup language for structuring web content, while CSS enhances the styling presentation of HTML and documents. So, bakit nga ba natin tinawag na backbone ng web page ang HTML? Ang HTML kasi is the foundation of a web page. Para itong framework na naglalaman ng headings, paragraphs, images at iba pa. At kung walang HTML, walang maayos na structure ang isang web page. Ang HTML ay isang markup language na nagbibigay daan sa structure at iba't ibang elements ng isang web page. Sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang tags, headings, paragraphs at images, pwedeng maipakita sa isang website ang iba't ibang content ng isang browser. So, yung CSS naman is nagpo-focus sa visual presentation ng isang website. So, pinapaganda nito yung style or presentation ng isang HTML document. Pwede nating palitan yung kulay, font, layout at spacing ng iba't ibang words. And na sa ganon, mas maging presentable yung website result. What is HTML? So, HTML stands for Hypertext Markup Language, describes the structure of web pages using markup. Elements are the building block. HTML elements are the building blocks of HTML, which is nasabi ko na kanina, and HTML elements are represented by tags. So, yung tags is mapag-aaralan natin mamaya. HTML tags labeled pieces of content such as heading, paragraph, table, and so on. So, browser do not display the HTML tags, but use them to render the content of the page. So, dito, hindi madi-display yung mga tags na i-encode natin, kundi yung content lang ng website. So, let's move on to the history of HTML. So, HTML is created by Sir Tim Berners-Lee noong 1991, pero hindi ito naging official na nirelease hanggang 1995 bilang HTML 2.0. And HTML 1.0 noong 1993 ay ginawa para magbahagi ng impormasyon sa web, pero kaunti ang mga developers na gumagamit ng website noon. And HTML 2.0 noong 1995, nagdagdag sila ng bagong features at naging standard para sa mga website hanggang 1997. While HTML 3.0 ay nag-introduce sa mas powerful features pero bumagal ang mga browsers kaya hindi naging ganoon kasikat. While HTML 4.01 noong 1999 ay naging widely used and successful bago dumating ang HTML5 noong 2012 na ginagamit natin ngayon. So, bawat version ng HTML ay nagbibigay ng improvement sa paggawa ng website na naging mas madali at mas efficient para sa mga gumagamit nito at mostly sa mga developers. So, next will be the simple HTML document. So, nandito or pinapakita dito yung basic structures ng isang HTML document. And ipinapaliwanag lang nito yung mga pangunahing parts ng HTML code at kung ano yung mga ginagawa nito. So, the first one is yung naka-close bracket na may exclamation point at doctype HTML. So, ito yung declaration na nagsasabi na yung document ay sumusunod sa HTML5 standard. While yung naka-close bracket naman na HTML ay tag na tinatawag na root element o ang pinaka-ugat ng isang HTML page. Lahat ng ibang elements ay nakapaloob dito.
while yung close bracket head naman ang bahagi ng HTML na naglalaman ng meta information tungkol sa mga documents tulad ng setting at title ng page. Hindi ito nakikita sa mismong web page, kundi nagbibigay lang ito ng information sa mga browsers at mga search engines. So, next is yung naka-close bracket naman na title. So, nasa loob nito yung head and nakalagay dito yung title page na makikita sa tab ng browser kapag binuksan ang web page. Next is yung naka-close bracket ulit na body. Ito naman matatagpuan yung visible content ng page. Lahat ng makikita ng users sa web page ay nakapaloob sa tag na ito. While yung H1 ulit na naka-close bracket ay yung tinatawag na heading tag na ginagamit para magpakita ng malaking heading or title sa page. Ang H1 ay ang pinakamalaki at pinakamahalagang heading. And lastly, yung naka-close bracket na P dyan, ang meaning niya ay ginagamit upang magpakita ng text or paragraph na nasa loob ng web page. Ang tawag dyan is the paragraph tag. So, itong mga to, yung mga tags ng isang HTML document at bawat isa ay mayroong particular na use or gamit para sa maayos na pagpapakita ng content sa isang web page. So, next is yung HTML tags na kanina ko pa binabanggit. So, ano nga ba yung HTML tags? Ito yung mga pangalan ng elements na nakapaloob doon sa angle brackets or yung nakikita nyong sign na parang greater than and less than dyan. And ginagamit ito upang i-mark ang simula at end ng isang element sa HTML. For example, yung nandyan. Yung naka-angle bracket is yung tag name. Next would be yung content na gusto mong ilagay doon. And yung last is yung naka-angle bracket na tag name is meron na siyang slash doon sa una bago sa tag name, which is signifies yung end na ng content. And ang tag name ay nagpapakita ng simula. Yung tag name na walang slash is the start of the content, while yung tag name na may slash sa unahan is nagpapakita ng end ng content. Ang content sa pagitan ng mga tags ay magiging part ng web page na makikita ng user. Next is yung web browser. So, the purpose of web browser is to read HTML documents and display them. The browser does not display HTML tags but uses them to determine how to display the document. So, makikita nyo dyan yung picture ng parang isang web browser which is familiar naman sa atin. So, yung purpose ng web browser is basahin yung HTML document at ipakita ang mga ito sa mga user. Ito yung nagdi-display ng mga web page sa mga devices tulad ng computers, smartphones, or tablets. So, hindi pinapakita ng browser ang mga HTML tags na nabanggit ko kanina, yung mga coding, pero ginagamit nito ang mga tags upang malaman kung paano ipakita ang document. For example, kung may angle bracket na H1 tag, ipinapakita sa browser na ito bilang isang malaking heading, pero hindi mo makikita yung tag na naka-angle bracket na H1 sa web page. Next one will be the HTML editor. So, web pages can be created and modified by using professional HTML editors, which means pwedeng gawin at baguhin ng mga HTML editors ang isang web page. Ang mga editors na ito ay nagbibigay ng mga tools at features na tumutulong sa pag-craft ng HTML code ng mas mabilis at mas maayos. For example, is the Notepad, one of the most popular text editor na may support sa syntax highlighting,
at madaling gamitin para sa pag-edit ng HTML files. Next is yung TextEdit, which is isang simple text editor na maaari itong gamitin para magsulat ng HTML code pero kailangan ng tamang settings para maiwasan ang formatting issues. Lastly is the Visual Studio Code. This is one of the most advanced code editor na may malawak na features para sa mga web development. Ito ay may built-in tools, extensions, and debugging capabilities na tumutulong sa paggawa ng HTML at iba pang web technologies. So let's move on to the writing of HTML using a notepad. So after the discussion of steps here, magkakaroon ako ng demonstration kung paano gawin or gumawa ng isang website using a notepad. But first, let me explain the steps. Step 1 would be, of course, open your notepad. Buksan yung notepad, meron ito sa mga computers, PCs, and laptops. Step 2 is write the HTML code. So, yung HTML code is the tags na in-explain ko kanina, yung mga naka-angle bracket na HTML, head, body, and which is called tags. Next is step 3. Save the HTML page using .html or .html as an extension name. Kasi pag hindi mo siya sinave na walang extension name na ganon, pwedeng hindi siya ma-save as a website. And of course, step 4, click run, launch in Firefox or depende sa anong naka-install na browser sa inyong computer. And that ends my report, and now I will start the demonstration of using a notepad in writing an HTML website. First, open your notepad and then mag-type tayo ng word or phrases. For example, hi, I'm Ice. And then, isave lang natin siya. Click File, then Save As. Then after that, lagyan nyo lang ng name. For example, living in the IT era. And then, lagyan natin siya ng .htm or .html. Nang sa ganon, masave siya as a website. And then, save lang natin sa website na para mas madali natin siyang i-access. So, yon. Halabas na siya dyan at makikita na natin. And then, click lang natin siya. After that, pakikita na natin yung tinype natin kanina na phrase. And then ngayon, lalagyan naman natin siya ng tags. For example, yung angle bracket H1 which is used sa mga titles or headings ng website. I-edit lang natin siya sa notepad and then lalabas yung result sa my website. So, angle bracket H1. So, yung pagsalas, meron na siyang angle bracket slash muna bago yung H1 kasi it signifies yung end na ng content. Which is nabanggit ko na kanina sa discussion na pag yung sa start ng content, hindi siya lalagyan ng slash. Yung tag name lang. And then pag yung last naman or yung end ng content, meron ng slash before yung tag name. So, save lang ulit natin. And then para makita natin yung result sa website, i-reload lang natin yung website. Yan. So, makikita na natin yung result na ginawa natin sa my notepad. Mas naging bigger and bold yung
phrase na nasa website. Ang heading ay ginagamit sa HTML upang tukuyin ang mga pamagat ng mga section sa isang web page. Ang tag na greater than H1, less than, hanggang sa greater H6 less than, ay nagpapakita ng iba't ibang antas ng kahalagahan ng mga heading. Ang greater than H1 less than ay ang pinakamahalaga o pinakamataas na antas, habang ang greater H6 less than ay ang pinakamababang antas. Meron na tayong word na ito, hello world. Ito, hello world. So, para makagawa tayo ng heading, kinakailangan natin ilagay yung ito, open and close parenthesis, then H1, then close parenthesis, then ilagay natin yung heading 1. Heading. Then, lalagay tayo hanggang 3. Then, pindutin natin yung enter. Papalitan natin yan ng 2. 2. Next is copy ulit natin. Then, paste natin. Then, lalagay ulit natin ng 3. So, sa example natin is 1 to 3 siya. So, bale, ganyan na siya. So, para makita natin yung heading natin, ay kailangan natin ito i-save. So, Control S, then masisave na siya. Para makita natin yung outcome, yung result, kailangan natin pindutin to para mag-reload siya. Then, ito na yung ating heading. Kinakailangan din dito na ang organization, kasi kinakailangan din ng organize. Halimbawa, ito, nilagay natin dyan. Halimbawa, ito. Nilagay natin tong H1, copy natin, then lalagay natin sa taas. Delete natin to. Then, Control S, then reload. So, yung word natin, itong word natin ay nandito na sa baba. Tapos, yung heading 1 natin ay ito na. Kaya, kinakailangan na mas organized to. So, dapat yung word natin ay nasa taas at yung heading natin ay nasa baba lang. So, para ma-save is Ctrl S and reload. Ayan. So, ganyan lang kadali gumawa ng heading. Ngayon ay dumako naman tayo sa paragraph. Ang tag na greater than P, less than, sa HTML ay ginagamit upang tukuyin ang mga talata o paragraph. Sa isang web page, ang mga teksto na nais ipakita bilang isang talata ay ipinapalagay sa loob ng tag na greater P, less than, at greater / P, less than. Ang next naman natin na example ay yung paragraph. So, hindi naman siya ganoon kahirap. Ang gagawin lang natin ay kailangan natin ilagay yung tag, which is this one. So, first and second to. So, mag-input tayo dito. For example, this is my first paragraph. Then, this is my second paragraph. Ayan. Then, save natin. Ctrl S ulit. Then, check natin kung may lalabas. So, yan. Mali pala yung spelling. Ito natin. May Ctrl S, then check natin. So, yan. Ganun lang siya kadali gumawa ng paragraph. Hindi naman siya mahirap. Basta, ang gagawin natin is maglalagay tayo ng first dito, and first tag natin, and yung last tag natin, which is yung outer, or the end tag natin.
Pangatlo, links. Ang tag na greater A, less than sa HTML ay ginagamit upang magdagdag ng mga link o anchor sa isang web page. Ang link ay maaaring magturo sa ibang page, section o parehong page o kahit sa isang external na website. Ang pangunahing bahagi ng greater A less than tag ay ang ref attribute na nagsasaad ng URL o destinasyon ng link. Images. Ang tag na greater img less than sa HTML ay ginagamit upang mag-embed ng mga larawan o images sa isang web page. Ang pangunahing attribute na ginagamit sa greater img less than tag ay ang src or source na nagsasaad ng lokasyon o URL ng imahe. Sunod ay ang list. Sa HTML, ang greater UL or less than at OL less than ay ginagamit upang magtukoy ng mga listahan. Ang greater UL less than ay ginagamit para sa mga unordered or bullet list, habang ang greater OL less than naman ay para sa mga ordered numbered list. Ang bawat item sa loob ng listahan ay nilalagay gamit ang tag na greater li less than or list item. So, ang next example natin ay ang list. So, ang UL is unordered or bullet list, while the OL ay yung ordered or number list, and yung LI is a tag list item. So, for example, ito na yung UL natin. Then, ika-copy-paste ko na lang dito yung ating mga list items. Ayan. So, na-copy-paste na natin siya. Ayusin lang natin. Control S. Then, iti-try natin kung magre-reload. So, lumabas na yung ating list items. So, ganoon lang siya kadali. So, empty HTML element. Ang HTML ay binubuo ng mga elements na kadalasang may start tag, end tag, at content sa pagitan. Gayunpaman, may mga element na tinatawag na empty elements dahil wala silang content o hindi kailangan ng end tag. Isa sa mga halimbawa ng empty element ay ang greater BR less than tag. Ang greater BR less than tag ay ginagamit upang maglagay ng line breaks sa web page na nagiging sanhi ng paglipat ng teksto sa susunod na linya. Hindi ito nangangailangan ng closing tag. Kaya tinatawag itong element or empty element. So, ngayon naman, ang gagawin naman natin ay ang empty HTML elements. So, meron tayong word na hello world. So, kahit ano ay pwede natin gawin basta mabasa lamang natin. So, ang tag natin ay BR. Yan. Then, save natin. Then, yun. Nagkaroon na ng nag-break na sila. So, pwede natin na ilagay dito ang BR. Then, yan. So, yun. Na-break na ulit sila. So, yung W ay napunta dito at yung world ay napunta dito. Pwede natin gawin anything, pwede natin maglagay kahit saan. Basta readable at nababasa pa rin natin dito. So, next is the HTML attributes. Ay nagbibigay ng karagdagang impormasyon o detalye tungkol sa isang HTML element. Bagamat ang attributes ay hindi nakikita sa webpage, nakatutulong sila upang makontrol ang behavior or style ng mga elemento. Narito ang ilang mahalagang puntos tungkol sa HTML attributes. Una, ang HTML elements ay may attributes. Halimbawa, ang dash, ang greater A, less than tag ay may href attribute. Ang greater img less than tag ay may sro attribute at marami pang iba. Ang attributes ay palaging tinutukoy ng start tag. Ang mga attributes ay pinapaloob ng opening tag, ng elements start tag,
at ang hindi sa closing tag. Pangatlo, ang attributes ay karaniwang ipinapakita sa name or value pairs. Ang name ay pangalan ng attributes at ang value ay ang value o halaga ng nais mong itakda para sa attributes. HTML comments. Ang HTML comments ay ginagamit upang magdagdag ng mga paliwanag o anotasyon sa code na hindi pinapakita sa webpage. Ang comment ay nakatutulong sa developer upang magbigay ng detalye o ang mga reminder na naka-aapekto sa rendering ng webpage. HTML formatting refers the way text is displayed on a web page. It is the process of copying various styles, colors, font, sizes, and other visual enhancements to the text content within an HTML document. So ngayon naman, dumako tayo sa mga elements ng formatting or formatting elements. So yung B tag or B elements defines bold text without any extra importance. Strong element naman defines strong text. This indicates important text and usually displayed as bold in the browser. Element I or I element naman defines italic. EM element defines emphasized text. But take note that browser display strong tag as B tag and EM tag as I element. Pero merong difference in the meaning sa mga tags na yon. Tag B and tag I defines bold and italic text. But strong and EM tags means that the text is important. Small tag naman ay ginagawang maliit yung text, habang ang mark element or mark tag defines mark or highlighted text. Meron ding mga elements or tags na dinedefine ang deleted at inserted text, which is DL element for deleted or removed text, and INS element naman for inserted. Then there are also the subscripted text and superscripted text, wherein use SUB tag for subscripted and SUP naman para sa superscripted. Ngayon, dumako tayo sa example. Sa example ng formatting elements, kung paano siya nag-work. So, as you can see, linagay ko na dito yung mga formatting elements para hindi na tayo matagalan pa. So, yung linagay ko dito, ito na yung B element, ito siya yung bold text, and yung strong element, ito yung important text, sabi niya, and then I element is yung italic text, and yung EM or emphasized text and yung mark element, ito na siya yung mark text or highlighted text. And yung small element naman siya, small text, as you can see, maliit yung text. And then DL naman, which is ito siya yung deleted text or parang naka-cross out na siya. And then inserted text naman or INS element, ito siya. And then SUB for subscript and SUP for superscript text. So, delete muna natin siya para maglagay tayo ng example. So, ito, kunwari maglagay tayo B element and then, for example, my name is Christine. Ayan, so, Control S ulit natin siya, then refresh. Ayan na siya yung B element natin siya. And as you can see, lagay muna natin siya yung break tag para hindi magsama dun sa next example natin. For example naman yung italic. So, I element and then my name is Christine ulit. Ayan, Control S ulit natin siya, then refresh para lumabas yung bago. Ganyan siya. So, next na is kunwari yung mark text. So, ganyan parang enter natin mark element and then my name is Kristen ulit. Lagyan lang na din natin siya ng break tag para hindi sila magsama nung isang example. So, Control S and then refresh and ayan na siya. Ganyan nag-work yung ating mga formatting elements. Okay, palitan na lang natin to. For example, sa yung subscript text. Ayan. Palitan na lang natin to subscript. Ayan. Control S ulit and then refresh. Ayan na siya. Naging subscript na siya. Dito, kunwari,
Wait lang. Kung gusto natin na yung Christine lang yung naka-bold and hindi yung my name is, gagawin lang natin siya. Kapalitan natin yung B element doon ng paragraph element. So, ito, dito sa gitna nito, lagyan B element. Ayan. Sa gitna no, lagyan na natin yung Christine. Delete na lang din natin tong Christine dito. Ayan. So, Control S, then save. Ayan, as you can see, yung Christine na lang yung naging bold letter and hindi na yung my name is. Ganyan lang nag-work yung mga formatting elements. Lalagay lang natin sila dito and then refresh para mailagay natin sila dito and refresh para lumabas yung gusto natin. Okay, another example pa. Kunwari dito. Small. So, yung small letter, yan. That my name is Christine ulit. Yan. Lagyan lang natin siya ng break tag para hindi siya magsama dun sa isa nating example. So, Control S, then save. Ayan. My name is Christine ulit siya. Maliit na text na naman siya. Ngayon, dumako naman tayo dito sa HTML table at sa mga elements nito. Ang table element ay para sa HTML. Para makagawa ng table sa HTML, yung table ay siya yung pinaka-root or pinaka-base element kapag gagawa tayo ng table. Ang table tags daw ay ginagamit din in combination with other elements like tr, td, th, and etc. TR tag or table row element indicates a table row. TH tag or table header are used within the TR tag to indicate a heading cell. TD tags or table data are used within the TR tags to indicate a content cell. Ang pinagkaiba ng TH at TD tag ay yung TD ay hindi siya naka-bold, hindi siya pang title, and pang content lang siya. Dito naman tayo sa adding a border. Ang border ay used to specify the border of a table. It says the border around the table cells. Ang border is yun yung mga lines na naghihiwalay sa mga data na nasa isang table para hindi siya magulo at maayos tingnan. Ipapakita ko siya mamaya sa example para mas maintindihan natin. Ngayon, dito naman tayo sa merging cells. Merging cells is to merge or pagsamahin ang 2 or more rows para yung dalawang row is magiging isa na lang. Merong dalawang uri kung paano mag-merge ng cells, ang row span at col span. Pero magpo-focus tayo sa col span. Col span specifies the column span of the cell kung gaano siya kalapad. For example, ang ilinagay natin is col span 2, ang mangyayari ay dalawang cell ang masasakop at magiging isa na lamang ito. Dumako naman tayo sa merging cells. So, yung gagawin lang natin is dito sa table heading na to, lalagay lang natin yung dagdag natin yung col span. Yan, col span. Then, lagyan natin yung 3. Kung bakit 3? Kasi tatlo po yung rows natin or yung columns. Yan. And then, tatanggalin na din natin tong tatlo. Tatanggalin natin tong age and then yung last name and tsaka age na row. Yan, ganyan lang natin sa Control S and then save. Ayan na siya. Nag-merge na siya sa dalawang row. Wherein, makita nyo, mag-isa na lang siya sa taas and then nawala na din yung age and then yung last name. First name na lang siya and na-merge niya yung dalawang column. Ganyan lang nag-work yung merging cells. Next is the style attribute. The style attribute to HTML is para magdagdag ng CSS ng direct sa isang element. We are using the property value para iset yung itsura ng element, gaya ng kulay, laki ng font, or background. For example, the paragraph style na nailagay is color blue. Then the text will be blue. And yung buong paragraph is magiging blue. Okay na, best.
The background color. The background color property ay parang pintura sa loob ng isang element. For example, ang body element ay may background na color powdered blue. Kaya ang kulay ng buong web page ay magkakaroon ng powdered blue na background. Next is the color property in HTML. Ito yung nilalagay para magkaroon ng ibang kulay ang isang text. For example, ang paragraph element ay may color na red. Sa loob ng style attribute, meaning the text inside the paragraph ay magiging red. Next is the fonts. Let's think about the font family property na parang pagpili ng estilo ng sulat kamay para sa isang teksto. For example, ang paragraph element ay may font family na Courier. Ibig sabihin, ang teksto sa loob ng paragraph ay gagamit ng Courier font na parang sinulat lang natin o sinulat ng ating kamay o pwede rin ginagamit ng typewriter. Next is the font size property. The font size property is yung pagpili ng laki ng mga letters para sa isang text. For example, ang paragraph element ay may font size na 160%, meaning yung text ay magiging kalaki ng 160%.
Next is the HTML text alignment. The text align property ay yung paglalagay ng text sa center, left, or right ng isang elemento. For example, the paragraph element is text align center. Kaya yung text sa loob ng paragraph ay mapupunta sa center at ganun din sa left and right. And the HTML table width. The width property para sa table ay parang pag-indicate kung gaano kalapad ang mesa. For example, the table element is may width na 100%, meaning yung lapad ng table ay 100%. Good day everyone. Today, in my part, I will be discussing on how we style HTML with CSS. First bullet, CSS stand for Cascading Style Sheet. So, ginagamit ito para i-describe kung ano ang nilalaman ng isang document written sa HTML or XML. And also, sinasabi din na ginagamit ito para malaman natin kung paano gamitin ang mga elements sa pag-i-style ng isang HTML document. Inline CSS, nakakatulong ito sa pag-design ng mga layout sa isang HTML document. Ang ating next element ay internal CSS. So, ang element na ito ay isang way ng paglalagay ng CSS sa mismong file. Ginagamit din ang element na ito kapag may gusto kang baguhin sa mga web page na design na nailagay mo before. Ang ating next element ay external CSS. Ginagamit din ito para mag-add ng style in a time. Sa kabuuan, kailangan nating piliin ang magandang style or design na ilalagay natin sa ating HTML para maging maganda ang kalalabasan. Ang ating next slide is border. So, ginagamit ang border para maglagay ng hangganan o linya sa paligid ng isang HTML elements. So, dito naman tayo sa CSS, cell padding, and alignment. Alignment. Ito ang pagsasaayos ng mga content sa loob ng isang table cells gamit ang text alignment. Cell padding. Ito ang espasyo sa pagitan ng isang table cell nilalaman at hanggang sa hangganan.